So magandang umaga po sa bawat isa. So inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Bilang bahagi ng ating pagsamba sa ating Diyos, tayo po ay mag-aalay ng mga papuri, ng mga awitin sa ating Diyos. Our God deserves all the praise, all the honor. Kaya nga, nawa, hindi tayo mapigilan sa ating pagsamba, pasalamatan natin ang ating Diyos sa Kanyang paglikha sa atin, sa pagbibigay niya ng buhay sa atin, sa Kanyang kadakilaan, yung kung sino ang Diyos, enough yun para siya ay ating purihin at sambahin. At isa pa na dahilan kung bakit natin dapat i-worship ang ating Lord bukod sa paglikha niya sa atin bilang our Creator, yung ating redemption. Yung pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. Let me read lang po sa 2 Timothy 1 verses 8 to 10. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, referring to Paul, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Tunay nga na bilang mga naabot ng biyaya at awa ng Diyos, tayong mga sumasampalataya sa ating Panginoon, may we boldly embrace yung gospel, yung mabuting balita, na hindi tayo matakot despite nung maaring suffering, sacrifices, persecution na ating kaharapin sa ating pagsunod at sa ating pagpapalagana, pagpaproclaim ng gospel sa mundong ito. Nawa patuloy tayong mag-rely, sabi nga dito, dun sa power of God. As we share yung gospel, yung mabuting balita na ating natanggap, yung kaligtasan na ating natanggap, grounded tayo dun sa power of God. Hindi sa power natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At ano yung dala-dala nating mensahe? Dito malinaw na sinasabi na si Jesus, di ba, even before the ages began, at talaga namang sa kanyang pagdating sa mundong ito, yung kamatayan na dapat mararanasan natin bilang makasalanan. Dahil di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sinong namatay? Ang ating Panginoong Jesus. At dahil sa kamatayang iyon, ano yung daladala niya sa atin? Ang daladala niya, life, light, yung eternal life na ipinagkaloob niya sa atin. Yung forgiveness ng sin. Kaya nga, walang dapat makapigil sa ating pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, at pagpapalaganap ng mabuting balita. As we sing itong song na to, na indeed He is the giver of life, He is the hope for the lost. Talagang i-declare natin sa mga tao sa paligid natin who our Lord is. He is our Savior, Jesus Christ. Come on, church, let us declare ating thanksgiving sa Lord. Palakpakan po natin ang Lord. He is the God of ages. Yes, sa pag-awit natin, patuloy nating alalahanan kung sino ang ating Diyos na siyang nagbigay ng ating buhay, nagkaloob ng buhay na walang hanggan sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. God of ages, bringing glory. You are good. You are good. You are good.
are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, giver of life, hope for the lost is in you. Yes, all of the earth. All of the earth shines in your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. Amen. Tunay na ang Diyos ang ating giver of life and hope for the lost. Let's declare that He is the hope for all of us. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days. King forever, great in majesty, be glorified. Giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines in your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything.
Siya lamang lahat-lahat sa atin. Kaya nga, bilang dinala niya, di ba? He brought yung salvation sa bawat isa sa atin. Hindi tayo kailangan ng Diyos, pero kinaawaan niya tayo. Kaya nga, nawa patuloy nating alalahanin na indeed, for by grace we have been saved through faith sa ating Panginoon. Kaya nga, patuloy na i-declare natin ang kamangha-manghang biyaya na wala nang hihigit pa sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala nang tatamis pa sa presensya ng Diyos na mararanasan natin. We have been reconciled with God because of our Savior, Jesus Christ. Kaya nga, awitin natin ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Meron bang hihigit pa sa pagmamahal mo, Jesus? Inalay mo ang buhay mo, banal at dalisay sa krus. Meron bang hihigit pa sa pagmamahal mo, Jesus? Inalay mo ang buhay mo, banal at dalisay sa krus. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Kamangha-manghang biyaya, sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago. Meron bang mas tatamis pa sa presensya mo, Jesus? Ito ang pinangako mo sa aming nagtitiwala sa'yo. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo kami nagpapasalamat. Galing sa'yo ang buhay na walang hanggan. Kamangha-manghang biyaya, sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago. Kamangha-manghang biyaya, sa'yo natagpuan ang pag-asa at pag-ibig. Di nagmamaliw, di nagbabago. Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako iyong tinubos. Jesus,
Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako'y iyong tinubos. Jesus, Jesus, pag-ibig na inalay sa krus, dugo mo ay umagos. Jesus, ako'y iyong tinubos. Jesus, Jesus, kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan. Ang pag-asa at pag-ibig, di nagmamaliw, di nagbabago. Kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan. Ang pag-asa at pag-ibig, di nagmamaliw, di nagbabago. Kamangha-manghang biyaya sa'yo natagpuan. Ang pag-asa at pag-ibig, di nagmamaliw, di nagbabago. Di nagmamaliw, di nagbabago. Di nagmamaliw, di nagbabago. Di nagmamaliw, di nagbabago. Yes, church. Ating sabihin ang ating pasasalamat sa kamanghamanghang biyaya ng ating Diyos. Let our mouths declare our gratefulness to God, for He has saved us. Our souls, tayo po ay nahaharap sa poot sa galit ng Diyos, pero siya mismo na lumikha sa atin, ang siyang gumawa ng kaparaanan. He gave us hope. He gave us a new life. Kaya nga, talagang kamangha-mangha ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos na ating nararanasan. Even yung kakayanan na tayo magpuri, sumamba, ialay yung buhay natin, biyaya din po ito ng Diyos sa atin. Kaya Lord, wala po kaming enough na mga salita na maaring sambitin to offer our thanksgiving, our gratefulness to you. Hindi, maging yung buhay namin hindi sapat upang pasalamatan ka. Pero nawa, itong maikling buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, talagang maialay namin as living sacrifice. Maialay namin to worship and honor you, our Savior. Nawa yung kaligtasan namin, patuloy na magdulot sa amin ng buhay na nagpapasakop at sumusunod sa iyo. Nawa, Lord, as we receive itong hope, itong light, itong eternal life, O God, as we believe in you, as we hear your word, O God, nawa po kami, na recipient of your grace, makita rin sa buhay namin yung grace mo, yung light mo, mag-shine
Lord, sa buhay namin at makita ng mga tao sa paligid namin, makita ng mundong ito na nasa kadiliman itong mundo na ito na talagang hindi sumusunod sa kalooban mo, itong mundong ito, nakaawa-awa yung kalagayan, nawa yung buhay namin patuloy na maging salt and light sa mundong ito, O God. At bilang mga tagasunod mo, mananampalataya, O God, nawa yung buhay din namin na kapaloob sa iyong mabuting hangarin, purpose sa aming buhay, just to glorify your name, to exalt you, Jesus. Lord, maraming salamat po. We give to you all the glory, all the praises, all the honor. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yes. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. As we continue our worship to our God, so tayo po mamaya ay makakapakinig ng pangangaral ng kanyang mga salita. But before that, tayo po ay sama-sama na magbabasa ng mga talata na ating pag-aaralan. So, kindly open your Bible. So, we are in the last part of chapter 12. So, palakpakan nga natin ang Lord. Ayan. So, po yung mga talata sa John chapter 12. So, we will read from verses 39 until 50. So, 52 verses po tayo as we read. Ako yung first two, kayo po and so on. So, John 12, 39 to 50. Let me read verses 39 to 40. Therefore, they could not believe, for again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I will heal them. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. 43 to 44. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. And Jesus cried out and said, Whoever believes in me believes not in me, but in him who sent me. Whoever sees me himself. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. 47 to 48. If anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. 49 to 50, sabay-sabay po tayo. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. And I know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has told me. Blessed be the reading of God's Word. So ihanda na po natin ang ating puso, ang ating tenga at ang ating isipan sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maaari na po kayo maupo. A blessed morning to each and everyone. Tayo po ay patuloy na nag-aaral sa aklat ng Juan. At sa pag-aaral po natin ngayon, tayo po ay nasa huling bahagi ng chapter 12. At ito po ay nasa verse 39 hanggang verse 50. At ang usapin po, ito po sa talatang ito ay makikita po natin yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos. No, nung nakaraan po ay tinalakay natin the cross of Christ. At yun po ay nagpakita ng humiliation ng ating Panginoon. No? Hinarap niya yung cross, ngunit itong cross na to ay mayroong benepisyo sa sangkatauhan. Sa bahaging ito ay pinag-usapan yung exaltation of Christ. At dito po sa exaltation na to ay ipinakita yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus, no? The glory of the Son of God. At dahil ang ating Panginoong Yesus ay Diyos at nababalot siya ng kaluwalhatian ng Diyos, ay
nararapat lamang na may tama tayong pagtugon kung maunawaan natin at magpakilala ang Panginoon sa atin. Sa unang bahagi ay makikita natin yung karangalan ng ating Panginoon, no? Majesty of the Son of God. At kung naihayag ang kanyang karangalan, napakaganda na tayo ay tumugon ng tama sa karangalan na meron ng ating Panginoon. At dito po makikita natin yung pagtugon ng mga tao na kung saan pinagpakilanlan ng ating Panginoon sa verses 39 to 42. At sa ikalawang bahagi, nagkaroon ng review ng mga pangangaral ng ating Panginoon. Sino ba siya? Anong ginawa niya? Bakit siya naparito sa mundo natin? At dito po ay tinalakay yung ministeryo ng anak ng Diyos. At ito pong ministeryo na to ay isang kapahayagan na galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa idea ng mga tao. Hindi po ito inimbento lang ng mga tao, kundi ito po'y kapahayagan mula sa Diyos. Ipinaalam sa sangkatauhan. Ito pong mga katotohanan na ito ay misteryo. Ngunit sa kabila na ito ay lihim, ito'y ipinaalam ng Diyos. At ang paraan ng Diyos para ipaalam ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak. At ito po yung tatalakayin natin sa verse 43 to 50. So tingnan po natin yung dalawang bahaging ito, no? Majesty of the Son of God and ministry of the Son of God. So sa unang bahagi ay tingnan po natin yung majesty of the Son of God. Sa mga talata po ay makikita natin yung mga tao na hindi sumampalataya sa Panginoon. Ito po yung sinful unbelievers. Sabi po sa talatang 30, therefore they could not believe. So ito pong mga taong ito, maski gusto nilang sumampalataya, hindi nila magawa. Bakit kaya? Pwede palang ganun, ano? May mga pagkakataon na gusto mong sumampalataya sa Diyos pero hindi mo magawa. Bakit kaya? Kailan dumadating yung pagkakataon na nangyayari itong mga bagay na to? Kung titignan natin, sabi dun sa talata, therefore. So ibig sabihin, meron itong pinagmulan. Merong pangyayari o may nangyari bago yung sitwasyon na hindi sila makapanampalataya. At balikan natin sa verse 37 to 38. Ano ba yung nangyari? Sabi po sa verse 37, kahit na gumawa si Jesus ng maraming himala sa harap ng mga tao, so sila ay witness sa kapangyarihan ng Diyos. Anong ginawa nila? Hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. Ito ang katuparan ng sinabi ni Propeta Isaias. So makikita natin na ang Panginoong Yesus, simula chapter 2 hanggang chapter 11, dito ipinakita yung mga kamanghamanghang gawa ng Diyos, yung kamay ng Diyos. Pero sa kabila ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, mayroong mga tao na mas pinili nilang hindi sumampalataya. At dahil hindi sila sumampalataya, naganap nga po yung sitwasyon na kahit gusto nilang sumampalataya, they could not. At ito pong pangyayaring ito ay nakita na ng Propeta Isaias. Kaya nga po itong pangyayari na yung mga tao, they could not believe, ito po ay nakita ni Isaiah. At dito po sa verse 38 ng John chapter 12 ay kinote yung sinabi ni Isaiah. At kung titingnan natin yung kinote ni Apostle John na sinabi ni Isaiah, yan po yung makikita natin sa chapter 53, verses 1 and 2 ng Isaiah. Sabi pong ganon, sinong naniniwala sa aming ibinalita at kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. So meron ditong pangangaral ng salita ng Diyos, ibinalita. At meron ditong pagpapakita ng kamay ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos.
Kaya lang, anong naging tugon? Ayaw maniwala. Sapagkat yung pagdating po ng Panginoon ay hindi inaasahan na ganoon ang itsura ng Panginoon sa pagdating niya. Kasi itong mga Israelita, ang akala nilang dadating na Mesiyas, hari na ipinanganak sa palasyo at maraming tauhan na lalaban sa gobyerno o sa pamahalaan ng Roma na sumasakop sa kanila at that time. Kaya lang sinabi rin naman ni Isaiah na hindi sila naniwala sa ibinalitang pagdating ng Mesiyas. Bakit? Sabing ganun sa verse 2, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. So dito inilarawan yung suffering servant na siya ay mamumuhay kasama ng mga tao. At dito ang paglalarawan ay tulad ng halamang itinanim. No? Kaya sinabi dito, siya'y lumago. No? Ibig sabihin, siya'y nakita, nakasalamuha ng sangkatauhan. Kaya lang, sabi ni Isaiah, wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. So si Jesus nung pinanganak, hindi sa palasyo kundi sa sabsaban. Ang tatay at nanay niya hindi mayayaman kundi mga ordinaryong tao at kalpintero nga yung kanyang tatay. At ang ating Panginoong Yesus ay pinanganak sa Nazareth na hindi sikat na lugar. Kaya yung mga Hudyo, hindi nila matanggap ng kanilang Mesiyas na ibinigay ng Diyos. Bakit ganon? Kaya hindi sila sumampalataya sa Panginoon. Sa kabila ng maraming ibinalita ng Panginoon, ginawa ng Panginoon na talagang sinasamahan siya ng Diyos, patunay na sinasamahan siya ng Diyos, yet they did not believe. Kaya naman nangyari ito, therefore, they could not believe. At itong pangyayaring ito ay sinusugan pa ng mga sinabi ng propeta. Sabing gano'n ni Apostle John, for again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart. So dumating yung pagkakataon dahil hindi sila sumampalataya, ang ginawa ng Diyos, binulag yung kanilang mga mata. At pinatigas ang puso. Ito po yung hatol ng Diyos sa mga tao na binigyan ng pagkakataon na magpakilala ang Diyos sa kanila, pero tinatanggihan nila, ayaw nilang maniwala. Darating yung pagkakataon na dahil tinanggihan mo yung malinaw na pagpapakilala ng Diyos, darating yung time, magiging bulag ka. Alam niyo po, sa bulag, maski anong ipakita mo, hindi niya makikita yon, hindi niya ma-appreciate maski gaano kaganda yung lugar na pinuntahan mo kasi hindi naman niya makita. Blinded. Pangalawa, hardened. Matigas ang puso. Ang tao pong matigas ang puso, tignan niyo. Talagang yung gusto niya, yun lang ang gusto niyang gawin. At ganyan po ang nangyayari sa mga taong dito po makikita natin, pinapausahan sila ng Diyos dahil ayaw nilang sumampalataya in the first place. So ang Diyos na ang kumilos sa kanila para sila'y hindi nila makita yung mga bagay tungkol sa Panginoon at tumigas ang kanilang puso. Sa Roma 1:18-21, ipinaunawa sa atin ni Apostol Pablo yung ganyang pangyayari. So sabi pong ganun sa talata, ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganang ginawa ng mga tao. So malinaw dito, ang Diyos nagagalit din. At dito hindi lang galit, kundi puot. Kanino na puot ang Panginoon? Sa lahat ng kasamaan at kalapastanganan na ginagawa ng mga tao. Ano bang ginawa ng mga tao? Sabi sa talatang 11, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos.
Ito yung problema, sabi sa talatang 21, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. So ganito yung sitwasyon. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao ayaw nilang maniwalang may Diyos. No, kaya nga po yung Darwin's Theory, ano yung kilala sa ginawa ni Darwin? No, ano yung promote niya na pananaw? Si Darwin po ay isang philosopher na bilang philosopher, gumawa siya ng alternatibong pagpapaliwanag sa pinanggalingan ng tao. Dahil ayaw niya tanggapin yung Bible, yung nakasulat. So gumawa siya ng explanation. Paano nalikha ang mga bagay-bagay. At dito po kay Darwin, sinabi niya na ang tao galing sa unggoy. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Payag ba kayo? Marami po siyang alternatibong pagpapaliwanag sa pinanggalingan ng tao na hanggang ngayon, ang tawag po sa kanyang ginawa ay teorya, theory. Kasi nga po, hindi pa mapatunayan hanggang sa panahon natin ngayon. Yung pananaw niyang ganon. At bakit may ganong taong nag-iisip? Bakit ganon ang isip niya? Kasi ayaw nilang tanggapin yung mga katotohanan tungkol sa Diyos. Ayaw nilang magpasalamat. Ayaw nilang parangalan ng Diyos. Ang gusto nilang bida, sarili nila. At hanggang sa panahon po natin ngayon, maraming mga taong ganyan. Ayaw irespeto yung mga nakasulat. Samantalang ang Bibliyang meron tayo, pansinin nyo, lahat ng sinabi dito nangyayari. Wala pang sumablay sa mga propesiya. At lahat ng binanggit na paraan ng paglikha, totoo. Ang tao galing sa lupa, di po ba? Totoo naman. Nung na-discover yung microscope, nakita na ang balat ng tao talagang puno ng mineral ng lupa. Tsaka kung hindi kayo naligo, amoy lupa na kayo. At unti-unti, di po ba, pagka hindi ka naliligo, pag tawag doon, hinahagod mo, ano lumalabas? Ano sabi ng Bible? Sa alabok kayo nang galing o sa lupa kayo nang galing, sa lupa kayo babalik. Totoo ba yung sinabi? At marami pang patunay na ang nakasulat, totoo. Ang mundo ay bilog, nakalutang sa ere, totoo yun. There is life in the blood, totoo yun. Ang blood natin nagdidikta kung ano yung magiging kalagayan ng kalusugan natin. At maraming katotohanan na malinaw na sinabi sa Biblia at totoo talaga. Scientifically, historically, totoo yun eh. Kaya nga po kung yung mga bagay na sinabi niya na pwede natin pag-aralan ngayon, obserbahan ngayon, totoo. Tandaan nyo, maging yung hindi pa nangyayari na sinabi sa Biblia, totoo din. May langit ba? May kaluluwa ba ang tao? May impyerno ba? Babalik ba muli si Jesus? May paghatol ba? Hindi pa nangyayari yan, pero dahil sinabi ng ating Panginoon at naisulat, totoo yun. Kaya lang, bakit ang daming hindi naniniwala? Kasi nga po, ito yung hatol ng Diyos. Sa mga ayaw sumampalataya, nagagalit ang Panginoon. At sila ay nananatiling bulag sa katotohanan. Sila ay nananatili sa kadiliman. Yung hangal nilang pag-iisip ay nagpatuloy sa daan ng kadiliman. Kasi nga po, kung sasampalataya sila, ito yung pwede mangyari eh. Sabing ganon dito sa mga talatang pinag-aaralan natin, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. So dito po,
makikita natin na yung taong hindi sumampalataya, they are experiencing hardening of the heart. At yung hardening ng kanilang heart is God's judgment. At makikita rin natin kung sila'y sasampalataya, ito yung pwede mangyari. They will see with their eyes, understand with their heart, and turn. Lalapit sila sa Diyos. At pag lumapit sila sa Diyos, pagagalingin sila ng Panginoon. So may pag-asa naman talaga. Kaya lang, etong mga hindi sumasampalataya, nananatili sa ganoong kalagayan. Bakit ito sinabi ni Isaiah? Ito po ang naunawaan ni Apostle John. Sabi sa verse 41, Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Si Prophet Isaiah, nakita niya na po si Jesus bago pa ipanganak. At ito po yung sinasabi ni Apostle John. Sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 1 and 2, noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, hari po ito ng Israel, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. May mga makalangit na nilalang, so dito po may mga mga cherubim, mga angels. Tignan niyo po yung ginagawa nitong mga makalangit na nilalang. Ang dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, ang dalawa ay nakatakip sa kanilang paa, at ang dalawa ay ginagamit nila panglipad. Sa verse 5, sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako. Bakit? Dahil ako'y may makasalanang labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. So dito po sa talatang ito, nakita ni Isaiah ang Panginoon. Ngayon, sino po yung nakita ni Isaiah? Ito ba yung Diyos Ama? Tignan niyo po, ang sabi ni Yahweh kay Moises, Exodo 33:20, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka, sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. So pag nakita niya yung mukha ng Diyos, ito po si Yahweh, ano pwede mangyari? Pwede ikamatay niya eh. Pero si Isaiah, nung nakita niya yung kaningningan ng ating Panginoon, hindi naman siya namatay eh. So ang tanong, sino yung nakita niya? Sa Juan 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. So malinaw yun, sinasabi ng Panginoon. Sino yung nakita nga ni Isaiah? Sa Juan 1:14, ito po, ipinaalam sa atin. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sa Mateo 1:23, siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. God with us. So sino yung nakita ni Isaiah na nakaupo sa trono? Malinaw doon. Hindi pa pinapanganak si Jesus, siya ay lumalabas na. Nagpapakita na, nakikisalamuha na sa mga tao. Kaya ngayon nagpakita kay Gideon, nagpakita kay Abraham, sa persona ng tao na maningning ang kalagayan, si Jesus Christ po yun. So dito makikita natin na si Jesus nandoon na bago pa si Abraham. Na si Jesus gumagawa na, kumikilos na, hindi pa man siya pinapanganak sa mundong ito. At dito ang sabi ni Isaiah, nakita ko ang kanyang kaluwalhatian.
Kaya naman, dahil ganito ang taglay na kaluwalhatian ng Panginoong Yesus, yung hindi sasampalataya, pinapausahan ng Diyos. Anong klaseng pausa? Pagpapatigas ng puso. Kaya nga po mga kapatid, kung malaya at malinaw na naipapahayag ang mga bagay tungkol kay Jesus, at tapos tumatanggi ka, hindi nakapagtataka na sa mga susunod na mga pag-aaral natin, hindi mo na maintindihan yung pinag-uusapan. Kasi yan po yung consequence ng pagtanggi. Yan po ang consequence ng hindi pagsampalataya. Siguro, hindi lingid sa kaalaman nyo, no? May mga tao kayo na sinira ng mabuting balita, at malinaw namang naipahayag nyo, naipaalam nyo yung tungkol kay Jesus, pero dahil nagmamatigas, ayaw parangalan ng Diyos, ayaw pasalamatan ng Diyos, dumating yung time, hindi na siya lumalapit sa Panginoon. Pero ito po, yung biyaya ng Panginoon. Marami ring tumatanggi nung una, pero ngayon, lumalapit na sa Panginoon. Ang tawag po doon, biyaya. Dapat pausahan ka para totally lumayo ka na, pero hindi ganun ang ginawa ni Lord. Ngayon, nandito ka. At sumasampalataya ka na. Amen? Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Hindi tama na hindi tayo sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po yung mga sinful unbelievers. At dahil nga nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, sa sumunod na mga talata, makikita natin maraming sumampalataya. Pero secret. Ito po yun. Sabi nga sa verse 42, nevertheless, many even of the authorities believe in Him. So sa mga Hudyo, nasa pamunuan, sumampalataya naman. But for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. So maraming sumampalataya, pero ba't ayaw nilang magladlad? Meron po mga lalaki ngayon, naglaladlad eh. Naakala nila babae sila. Ito po, nanampalataya sa Panginoon pero ayaw nilang ipaalam. Anong dahilan? Kasi baka ma-kick out sila sa synagogue. Hindi natin maiaalis sa mga Hudyo na matakot na matanggal dun sa kanilang relihiyon ng Judaism. Kasi sa dinami-dami ng relihiyon ng mga panahon na yon ni Jesus, sa isang grupo ng mga tao lamang nagpakilala yung totoong Diyos. At ito pong samahan nila o relihiyon nila ay tinawag na Judaism. Sapagkat ito pong mga Hudyo, totoong Diyos naman talaga yung nakasalamuha nila at nagpakilala sa mga ninuno nila. Kaya naman akala nila itong Judaism, ito na talaga yung relihiyon na sinasabi nila, dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. May mga ganon. Kaya lang, itong Judaism lumayo sa katotohanan. Ganyan din po ang Catholic Church. Ang Catholic Church po, yan ang nag-preserve ng Kristyanismo. Nung panahon na ang Islam ay talaga namang nananakop, pumapatay. No, ang Kristyanismo po ay preserve ng Catholic Church. Salamat sa Panginoon. Sila rin po ang nagtago ng sipi ng Biblia. Pero hindi lang sila, marami pang nagkalat ng mga Christians na hindi man naging bahagi ng Catholic Church. Kaya lang dumating itong malaking grupo ng pag sinabi kasing Catholic Universal, no, ng Universal Christians, lumalayo na sa turo ng Biblia. Dumating yung time na yung itinuro ng mga apostol, hindi na yun ang pinangahawakan nila.
Nagpo-promote na sila ng pagsamba sa Diyos gamit ang mga imahen. Sinasabi na rin nila na sambahin, makakalapit ka sa Diyos kapag mayroon kang padrino ng mga apostol. Teka lang, hindi na yun ang turo ng Biblia. Pag ikaw ay namatay at dahil ikaw ay makasalanan, pupunta ka muna sa isang purgahan. Pupurgahin ka muna. At para mawala yung kasalanan mo, kailangan magbigay ka ng ganitong amount sa simbahan. Pinagkakitaan ng church. Wala naman tinuturo ang Biblia doon. Lumihis sa katotohanan. At dahil sa mga pangyayari na yon, naging diluted ang Christianity. So the same thing is true. Totoo ang pananampalataya na natutunan ng mga Israelita, kaya lang lumayo din sa katotohanan. At dito po sa pagkakataong ito, ang mga Hudyo, nagdadalawang isip sila. Kasi nakita nila, totoo naman si Jesus, siya yung anak ng Diyos. Totoo naman yung mensahe ni Jesus. At maraming ang mga tao, alam nila na si Jesus ay Diyos. Kaya andun yung pagsamba nila. Kaya lang, nagdadalawang isip sila, yung kinagisnan kong relihiyon, totoo naman to eh. Totoo nung una. Pero lumihis sa katotohanan. Kaya nga po sa pagkakataong ito, yung mga Hudyo, ayaw nilang sila ay ma-excommunicate sa kanilang sinagoga. Kaya sumampalataya kay Jesus, pero ayaw umalis sa relihiyon nila na maski alam nila sablay na. Sa aklat ng Juan 3:2. Tignan niyo po. Etong mga Hudyo na to, sa umpisa pa lang ng ministeryo ng Panginoon, meron ng sumasampalataya. Si Nicodemo, isa dito. Sabing ganun dito sa talatang ito, kinagabihay pumunta kay Jesus ang taong ito na sinabi sa kanya, Rabbi, no? Take note ang tawag nitong pinuno ng mga Hudyo kay Jesus, Rabbi o teacher. Alam po naming ikaw ay isang gurong mula sa Diyos. So naniniwala sila na si Jesus, hindi siya pinadala lang ng kung sinong tao, kundi Diyos mismo ang nagpadala sa kanya. Sa aklat ng Juan 11:45, kaya't maraming Hudyong sumama kay Maria na nakakita ng ginawa ni Jesus ang sumampalataya sa kanya. So John chapter 11, anong ginawa ni Jesus dito? Si Lazarus ay binuhay. At sa pangyayaring yung maraming mga Hudyo ang sumampalataya. Sa John chapter 19 verse 38, yung lalaki na nag-request na kunin yung bangkay, katawan ni Jesus sa krus, ganito po siya nakilala nung una. Si Jose na taga Arimatea, siya ay isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sino daw po si Joseph o Arimatea? Secret disciple. Yung palang ganon. So, marami pong mga sumampalataya kay Jesus pero nagdadalawang isip. Ayaw umalis sa kinagisnan nilang paniniwala. Ito po yung sabi ni Apostle John sa kanila. Tignan niyo po yung sumunod na pangungusap. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Bakit daw po ayaw nilang umalis sa kinagisnan nilang paniniwala? Bagamat alam na nila, si Jesus ay Diyos. Ano daw pong dahilan? They love the glory that comes from man. Si Apostol Pablo, ganyan po ang hamon niya sa church na kung saan maraming mga Hudyo. At may mga hindi rin Hudyo. Sabi dito ni Apostol Pablo sa Galatia 1:10,
Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng tao o ng Diyos? No? Namimili, tao o Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Tingnan niyo yung sabi ni Apostle Paul. Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Hindi na sana ako naglingkod o hindi ako karapat-dapat na maglingkod kay Kristo. If you remain to be a man pleaser, hindi ka karapat-dapat na maglingkod kay Kristo. Yun ang sinasabi ni Paul. Para pong ganito yan hindi ka maka-attend sa church kasi narinig mo yung kapitbahay mo, sinasabi, attend ng church, ganito naman yan. Nagbabanal-banalan lang. Minsan natatakot kang ipaalam sa mga kaopisina mo, katrabaho mo na Christian ka kasi naku, baka layuan nila ako. O kung ikaw estudyante, parang naku, baka malaman nilang Christian ako. Kaya ayaw mong ipahayag yung pananampalataya mo. Anong sabi ni Jesus tungkol dyan? So si Apostle Paul sabi niya, if I will please man, I will not be a servant of Christ. Ano sabi ni Jesus sa Marcos 8:38? Sino mang ikahiya ako at ang aking salita sa makaapid at makasalanang saling lahing ito. So mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Sabi ni Jesus, sino mang makahiya sa akin at sa aking salita? Tingnan nyo. Ay ikakahiya rin ng anak ng tao pagdating niya. So sa second coming, anong kalagayan ng mga taong nahihiya na ipakilala si Jesus? Nahihiya na ipaalam na siya'y tagasunod ni Jesus? Ano mangyayari? Pag dumating si Jesus, ano sabi ni Jesus dito? Ikakahiya ko rin siya. Naranasan niyo na po bang ikahiya kayo? May nakita po akong kwento sa Facebook. Yung nanay niya, masipag na kumukuha ng basura at nangangalakal. Nung minsan, kasama niya yung nanay niya, naglalakad sila sa isang public place, nakasalubong niya yung mga kaklase niya. Kilala yung nanay niya na yung pag-alagala, nanghihingi ng mga, nag-iipon ng mga basura. Sabi niya, siya ba nanay mo? Sabi nung kaklase. Alam niyo po yung sagot ng bata, hindi ko kilala yan. Ikinahiya. Si Jesus, pag ikinahiya natin, pag dumating siya, ikahihiya ka rin niya. Ano ibig sabihin nito? Hindi ka papasok sa langit. Ibig sabihin, kung ikakahiya mo ang Panginoon, dito pa lang, sa kaklase mo pa lang, sa kaopisina mo pa lang, hindi mo maipahayag na totoo kang tagasunod ng Panginoon, then, ikakahiya ka rin ng Panginoon. Ito pong mga Hudyo, na nung una sila ay tinatawag nating secret disciple. Tingnan niyo po, sa Gawa 6:7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaraming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari. Ito po yung mga Hudyo. Yung katungkulan sa kanilang pananampalatayang Judaism. Anong ginawa ng mga pari? Ang sumunod sa pananampalataya. Sa Gawa 21:20, nang marinig nila ito, nagpuri silang lahat sa Diyos at sinabi nila kay Pablo, alam mo kapatid, libo-libo ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. At silang lahat ay masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moises. So dito, itong mga Hudyo na to, na dati takot, publicly, at libo-libo na sila, ipinahayag na nila yung pananampalataya
kay Hesus Kristo. Hindi pwedeng hindi ka makilala. Hindi pwedeng ikinahihiya natin ang Panginoon at sinasabi mo, Christian ako. Hindi po pwede yun. Kung totoong Kristiyano ka, naninindigan ka at ipinagmamalaki mo ang Panginoon. Yun ang totoong pananampalataya. Kasi kung kinahihiya mo si Jesus, baka hindi totoo yung pananampalataya mo. Hindi mo siya mapagkatiwalaan eh. At kung hanggang ngayon nagdadalawang isip ka pa sa pananampalataya kay Jesus, nagda-doubt, yun po yung doubt eh, dalawang direksyon ang gusto mong puntahan. May kanta po nun eh, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mahalin mo yung Lord and then mahalin mo rin yung kamunduhan. Time will come, mamimili ka talaga. Ang mahirap nito, kung dumating yung time na ang Lord nagagalit sa'yo, hindi mo pipiliin si Jesus, ang pipiliin mo kamunduhan. At pag kamunduhan ang pinili mo, saan ka pupulutin? Kaya nga habang matinupa yung isip mo, ibig kong sabihin, habang may pag-alok pa na lumapit, sumampalataya sa Panginoon, gawin mo na yan. Dahil kapag pinatagal mo pa yan, baka ikaw mabulag, pausan ni Lord yun, o tumigas ang puso mo. Wala pong secret disciple. Okay? Kaya nga si Joseph of Arimathea, kilala siyang secret disciple, pero nagladlad siya. Ginagamit ko po yung term na yan kasi maraming gumagawa yan eh. Lalaking nagdadalaga, nagladlad. O babaeng nagbibinata, nagladlad. Ikaw, Kristiyano ka, ipaalam mo na. And I'm telling you, kung maninindigan ka para sa Panginoon, hindi mo pagsisisihan yan. Sapagkat walang Kristiyanong namatay na nagsisisi siya na naging Kristiyano siya. Yun pong atheist, yung mga taong nagsasabing walang Diyos, isa po sa kilalang atheist na nung mamamatay na, sabi niya, ba't ko ba i-promote? Mali pala to. I-research nyo na lang po kung sino yun. Hindi ko rin maalala eh. Meron po atheist. No? Sabi niya, ba't ba nanindigan pa ako dito? Yung kasinungalingan na to, promote ko pa. Marami pong ganun. Kaya kung malinaw na nagpapakilala ang Panginoon sa iyo ngayon, believe in Him at manindigan ka. Amen? Kasi nga, ang Panginoon ay kamangha-mangha ang kaluwalhatian niya. Yung mga anghel nga tinatago yung mukha nila pati katawan Si Isaiah, nung nakita niya yung kaningningan ng Panginoon, makasalanan ako, hindi niya matagalan Tapos ikaw ngayon, nagpapakilala si Lord, nahihiya ka tungkol sa Kanya. Magagalit po misis ko pag hindi ko siya pinagmalaki. Di ba? Pag hindi siya yung pinakamaganda sa paningin ko. Pero totoo naman, no? Para sa paningin ko, siya talaga yung, pasensya na kayo. Siya talaga pinakamaganda At wala siyang kapalit. Alam niyo, lalo na sa Panginoon, gawin natin yan. Panindigan natin. Amen? Ano sasabihin mo sa isang may asawang lalaki na tumitingin pa sa iba? Hello? Ganon din. Kung kay Jesus ka, huwag ka na tumingin sa iba kasi totoo na siya. At sabi nga dito, kaya tumigas ang puso nila kasi yung kaluwalhatian ng Panginoon, binabaliwala nila. Majesty of the Son of God. At ang kaluwalhatian po ng ating Panginoon ay hindi lang naitago sa kanyang persona, kundi sa kanyang mga ginawa din ay nahayag na talagang puspos ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po yung ministry of the Son of God. Verse 44 to 50.
Sa unang bahagi po, ito yung ministeryo ng Panginoon. Sinabi niya na siya ang ilaw ng sanlibutan ito. No? Ipinahayag niya yon. Kung kayo'y nadidiliman, kung hindi nyo kilala yung totoong Diyos, ako ang ilaw. Ito po yung sabi niya, and Jesus cried out and said, whoever believes in me, believes not in me, but in Him who sent me. And whoever sees me, sees Him who sent me. I have come into the world as light. Sa panahon po na napakaraming Diyos-Diyosan, na yung Diyos-Diyosan po ay mga Diyos na nilikha ng kaisipan ng tao. Yun po yung Diyos-Diyosan. Sa panahon na yun na maraming naguguluhan, sino ba yung totoong Diyos? Ngayon po, may mga tao nalilito, sino ba yung tamang relihiyon? Kaya may kilala po ako, lahat tata ng relihiyon, sinubukan eh. At kapapasok niya sa iba't ibang relihiyon, ngayon nahihilo na siya. At sabi niya, wala atang Diyos. Napagod eh. Mga kapatid, isa lang ang Diyos. At ang Diyos na ito ay ipinakilala ni Jesus Christ. At kaya nga po sabi ni Jesus dito, kung sasampalataya kayo, ang pananampalatayanan nyo ay yung totoong Diyos. Kung makikita nyo ako, sabi niya sa mga kausap niya, nakita nyo na rin ang Diyos. So, 10:30, malinaw, sabi ni Lord, ako at ang Ama ay iisa. Yung Yahweh, yung Diyos na sinasamba ng mga Hudyo, na hindi nakikita dahil siya Espiritu. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sa John 14:6 and 7, yung mga disipulo nalilito pa. Ano? At isang disipulo sabi, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. Sa Kolosas 1:15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. May nakakita na ba sa Diyos? Wala pa. Pero pag nakita mo si Jesus, nakilala mo si Jesus, sumampalataya ka kay Jesus, yung ginagawa mo ay pagsampalataya at pagkakita sa Diyos. Amen? Nalilito ka pa ba hanggang ngayon? Sino ba yung totoong Diyos? No, mayroong mataba na maraming anak. No, mayroong maraming kamay. No? Mayroong mukhang baka. Ang dami pong mga ini-introduce na Diyos ng mundong ito. Pero lahat sila Diyos-Diyosan. Kung gusto mong makilala yung totoong Diyos, lumapit ka kay Jesus. At pag nagpakilala siya sa iyo, at nakita mo kung sino siya, nakita mo na rin ang Diyos. Amen? Yun ang sinasabi ni Jesus dito, dahil siya ang ilaw. Kaya nga sabi niya, so that whoever believes in me may not remain in darkness. O pansinin niyo to mga kapatid. Kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, nananatili ka saan? Pansin niyo po, yung ayaw sumampalataya kay Jesus hanggang ngayon nagtatanong, ba't ako nandito sa mundo? Anong ginagawa ko? Bakit ako nabubuhay? Pag namatay ako, saan ako pupunta? Yung iba nagpakayaman, nagpakasikat, pero nag-suicide. Hello? Darkness. Mga kapatid, kung hindi tayo sasampalataya kay Jesus, madilim ang buhay. At hindi ka tatagal.
Kaya po ang daming mga suicidal cases ngayon. Ang daming mental health problem. Bakit? Kasi hindi nila mapagtagumpayan yon. Bakit? Kasi nasa kadiliman eh. But I'm telling you, hindi ka mananatili sa kadiliman kung sasampalataya ka kay Jesus. Kasi siya ang magbibigay ng liwanag sa iyo. Yung purpose of life, mas magiging malinaw sa iyo. Yung direction of life, mas magiging malinaw sa iyo. At pag nawala ka sa mundong ito, alam mo kung saan ka pupunta. Because Jesus is the light. John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. John chapter 12, 35 to 36, ito yung pangangaral ng Panginoon publicly. No, bago yung mga talatang ito, sabi ni Jesus, lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang sa gayoy hindi kayo madaig ng kadiliman. Hindi nalalaman ng lumalakad sa dilim ang kanyang pupuntahan. Habang kasama pa ninyo ang ilaw, sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Take note, palagi ba nilang kasama ang ilaw? Hindi. Kung nililiwanagan ka ngayon, ano sabi? Lumakad ka, sumampalataya ka. Kasi kung hindi mo gagawin yan, madadaig kayo ng kadiliman. Nagliwanag na, ayoko nga. Time will come, yung liwanag na yan, hindi palaging ibibigay yan sa iyo ni Lord. Tandaan nyo, ang mabuting balita ay hindi karapatan ng tao na mapakinggan. Ang mabuting balita ay pribilehiyo na ibinibigay sa tao. Kaya nga po, nung unang panahon, yung gospel message, hindi naman naipaalam sa kanila eh. Naalala ko po nung estudyante ko, may nagtanong sa akin yan eh. Di sinesharean ko ng gospel tungkol kay Jesus. Akalain niyo po ba namang itanong, paano yung mga nasa bundok? Sino mag-share sa kanila? Sabi ko, bahala na si Lord sa kanila. Of course, may mga missionary doon. May nagtanong pa sa akin, paano yung lola ko? Kasi hindi naman nabahagian ng Word of God. Hindi natin alam. Kasi ang tao po habang nabubuhay, in your lifetime, na ipahayag ang Ebanghelyo. Pero marami ang tumatanggi. Kaya nga po, dito po sa talatang ito, makikita natin si Jesus, nung dumating siya rito, malinaw yung sabi niya, He is the light of the world. And at the same time, hindi lang siya liwanag, kundi siya rin ang tagapagligtas. Sa dami ng problema, suliranin, at yung problema mo kung saan ka pupunta pag namatay ka, eto po, pinaalam ni Jesus, He is the Savior of the world. Ang tao po kasi, may consciousness tayo na nagkasala tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, naimbento yung relihiyon eh. Yung relihiyong ginawa ng tao, ang itinuturo niya, ano yung gagawin mo para sa Diyos upang iligtas. Yun ang tao. Yun ang relihiyon ng tao. Pero hindi ganun ang paraan ng Diyos eh. Ang paraan ng Diyos, ano yung ginawa ng Diyos para iligtas ka. Yung relihiyon ng tao, anong gagawin mo para sa Diyos para maligtas ka. Tingnan po natin si Jesus, Savior of the world. Sabi niya gano'n, if anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him. Here's my words. Kailangan bang personang magpakita si Jesus sa atin? Hindi po. Kailangan lang nating mapakinggan yung salita niya. Pero dito, napakinggan nila yung salita ng Panginoon,
Kaya lang, they did not keep them. Hindi nila pinanghawakan. At sabi ni Jesus dito, I do not judge him. If I did not come to judge the world, for I did not come to judge the world, but to save the world. Dito ay pinapakita ng Panginoong Yesus na yung pagdating niya, ang priority niya ay magligtas. Sa Lucas 11:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Kaya nga po, walang makakatakas dyan. Lahat ng nabuhay na tao dito, sa paraan ng Diyos, narinig nila yung ebanghelyo. Kaya lang, tumanggi sila. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus. Hinanap itong mga tao. At ang layunin niya, iligtas itong mga nawawala. Sa aklat ng Hebreo 27 hanggang 28, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. May judgment ba? Yes. Kailan mangyayari yung judgment? The moment na mawalan ka ng hininga at humiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo, haharap ka na sa hukuman ng Diyos. Judgment will come. At itong kamatayan na to ay appointment. Itinakda ng Diyos. Hindi mo hawak yan. Kaya nga, anumang ingat mo sa buhay mo, pag oras mo na, oras mo na. May panahon ng kapanganakan na tinakda ng Diyos at may panahon ng kamatayan. Hindi pwede pigilan yan. And the moment you die, ang sabi dito, judgment. Gayon din naman si Kristo. Si Jesus po, ba't namatay? Kasi nga po, yung hatol sa kasalanan, tinanggap niya. Para tubusin tayo. Kaya si Kristo'y namatay din. Pero, si Jesus po, alam natin, na buhay na muli. At sabi dito sa talata, muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yung kakumpletuhan ng kaligtasan ng lahat ng sumampalataya, mararanasan na natin pag bumalik siya. At sa 1 Corinthians 15, sinabi yan, isang bagong katawan. Yung katawan na inilibing na mahina, pag binuhay malakas. Yung katawang inilibing na nabubulok, pag binuhay hindi na mamamatay. Saan ka pa? Pero yung kakumpletuhan ng mga bagay na yan, magaganap lang sa muli niyang pagbabalik. Pero sa ngayon, nararanasan natin na bilang mananampalataya, tinutulungan tayo ng Panginoon na lumayo sa kasalanan, labanan ang kasalanan, at nakikita natin yung pagbabago ng buhay natin tungo kay Kristo. Yun po yung salvation eh. Kasi inililigtas niya tayo. Yan ang priority ng ating Panginoong Yesus. Pero eto, sabi sa verse 48, the one who rejects me and does not receive my words has a judge. So may paghatol talaga eh. Pag tinanggihan natin yung salita ng Diyos, pag tinanggihan natin yung mensahe ni Jesus, malinaw, may judge. Sino yung ahatol? The word that I have spoken will judge him on the last day. Sa hukuman po, tulad ng ating dating presidente, di ba, nililitis siya sa ICC. Pag napatunayan na ginawa niya yung krimen, ano gagawin? Di ba? I-execute yung judgment. Pero kailangan pa itong patunayan kung may paglabag. Ganun din. Tayo po,
ang tao na hahatulan ng Diyos, bago itapon sa dagat-dagatang apoy, ilalatag muna anong kasalanan. Saan sila lumabag. Ang aklat ng Roma po, malinaw yung anong gagamitin upang hatulan ang sangkatauhan. Sabi po sa verse 12, ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. So yung mga tao na conscious sa kautusan ng Diyos at nilabag nila yon, yun ang gagamitin ng God para sa, guilty ka. Kasi ito yung kautusan. Paano naman yung walang kautusan? Sabi po dito, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat saan? Sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotooin ang kanilang budhi. Kung hindi man tayo aware, o may mga tao hindi naman nabasa yung Bible, o yung Ten Commandments, paano sila hatulan ng Diyos? Dito po, sinasabi yung konsensya mo. Yung konsensya mo na malinis, no, yung hindi pa polluted na konsensya. Kasi may konsensya ngayon, madumi na eh. Pero kung magiging honest ang isang tao, yung konsensya pa lang niya nagdidikta na ng tama at mali. Yung konsensya niya nagsasabi na lumalabag siya sa utos ng Diyos. Bakit may ganong katangian ng konsensya? Kasi tandaan nyo, ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya yung wangis ng Diyos, maski na makasalanan pa tayo, mayroon pang tawag doon, fingerprints. Lumalabas pa yon. At ang nagdidikta sa atin na may Diyos at lumalabag tayo sa utos ng Diyos, hindi ka man nagbabasa ng Bible, ano po yon? Konsensya. At yung konsensya mo ang gagamitin ng Diyos para sabihin, lumabag ka sa utos ng Diyos. At pang-16, sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano pang gagamitin ng Diyos? Yung gospel message. Yung gospel ipresent, pero tinanggihan mo, hindi mo pinaniwalaan, yan ang gagamitin ng Diyos para sabihin, lumabag ka sa utos ng Diyos. So ang lahat ng ito, yung kautusan, yung konsensya natin, yung ebanghelyo, lahat yan ay sinalita na ng Panginoon. At kapag hindi tayo sumampalataya sa sinabi ng Panginoon, then yung sinabi niya, ito ang hahatol sa atin. May tagapagligtas, mga kapatid. At yun ang layunin ng Panginoong Yesus. Pero yung pagliligtas ng Panginoon, makikinabang lang tayo kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Lahat man ng relihiyon, pasukin mo. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus na pinapakilala ng Biblia, hindi ka makakarating sa Ama. He is the Savior of the world. Hindi lang siya Savior, kundi siya rin yung spokesperson ng God, speaker of the Father. Again, maraming propetang dumating. Maraming mangangawal na dumating sa lahi sa bayan ng Israel. Pero kakaiba si Jesus. Sabi niya sa verse 49, "For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak." So makikita natin dito na si Jesus, yung sinabi niya, yung sinalita niya, sinasabi niya, hindi galing sa akin to. Ito yung ipinasabi ng Ama. Yung ministeryo ni Jesus na katulad nito, yan po ay sinabi na ni Yahweh kay Moises. Ang Mesyas na darating. Ganito ang katangian niya. Sabi sa Deuteronomio 18:18, "Ako'y hirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo." No, kausap si Moises. "Mula sa kanilang mga kapatid at
at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. So anong katangian ng propetang katulad ni Moises? Yung sasabihin niya, ito ay mayroong direktang salita na galing sa Diyos. Ganon si Moises. Si Moises po ang naging tagapagligtas ng mga Israelita sa bayan ng pagkaalipin sa Ehipto. Kaya si Jesus, nung dumating siya, may forma siya ng pagiging tagapagligtas. Dahil sa totoo lang, siya ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. At nung dumating siya, dala-dala niya yung mensahe ng Diyos para sa sangkatauhan. At hindi lang siya basta nagsabi ng mga bagay tungkol sa Diyos, kundi siya mismo ang salita ng Diyos. Kaya kakaiba ang Panginoong Yesus. At ganoon ang katangian ng propetang darating. Sa Juan 14:10, niliwanag to ng Panginoon. Sabi niya sa mga alagad niya, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang aking sinabi sa inyo ay hindi ko sinabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumawa ng kanyang mga gawa. So dito, pinatotohanan ng Panginoon, conscious siya na yung mensaheng daladala niya, ito yung pinasasabi ng Ama. Kaya si Jesus ang kaganapan ng propetang inaantay ng mga Hudyo bilang tagapagligtas. At alam natin, si Jesus, hindi lang siya tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi tagapagligtas siya ng sangkatauhan. For God so loved, hindi lang Jew, the world. Siya ang tagapagligtas mo. Kung tatanggihan mo siya, sinong magliligtas sa'yo? He is the speaker of the Father. At ito po yung mensaheng daladala niya. Anong katangian? Sabi ni Jesus, and I know that His commandment is eternal life. Pagka pinag-usapan yung eternal, gaano katagal yun? Sampung taon? 100 taon? Eternal. Hindi po ito kayang ibigay ng mundo natin. Sapagkat ang lahat ng nasa mundo, pansamantala. Amen? Pero kay Jesus, ang ibibigay niya, eternal. At dito, ang sinabi niya, eternal life. Tanong, meron na bang nagtagumpay sa kamatayan? May mga ginagawa pong pananawan tao na yung tao po ilalagay sa freezer, ipe-preserve yung katawan, at lalagyan ng yung mga mineral na kailangan niya habang nasa, para daw po hindi mamatay. Pagpalagay natin, magtagumpay yun. Pero pag lumabas sila sa freezer, ano mangyayari? Hello? Yun ba yung gusto mong buhay? Ikulong ka sa refrigerator? Hello? Pero kay Jesus, ano bibigay niya? Eternal life. Hindi ka mapipreser, kundi habang buhay, habang nabubuhay ka, yung buhay na ibinigay ng Diyos, mawawanasan mo. Ganon ang utos ng Panginoon. Meron siyang kakayanan na magbigay ng buhay na walang hanggan. What I say, therefore, I say as the Father has told me. So malinaw yung mensaheng daladala ni Jesus. Galing sa Ama. Hindi fabricated, hindi siya lang. Bagamat Diyos siya. Alam po natin yun, pero nung time na nandito siya sa lupa, alam natin, hindi niya ginamit ang kanyang karapatan o
o kapangyarihan bilang Diyos, kaya nakapasakop siya. Nakapasakop si Jesus. Bakit? Kasi pasan-pasan niya yung parusa ng kasalanan. Kaya nga po yung mensaheng dala-dala niya, sinasabi niya dito, hindi galing sa akin, sa Ama to. At yung propesiya na ang propetang ipapadala ng Panginoon na tagapagligtas, lahat ng mensahe galing sa Ama. Natupad yun lahat kay Jesus. Kaya nga ito yung paalala sa aklat ng Hebreo 12:25, kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Take note, ang Diyos nagsalita, pero paano nagsalita ang Diyos? Gumamit siya ng propeta. Ngayon, yung propeta, may mga mensahe yung propeta na yung mensahe nila hindi tinanggap ng mga tao, hindi pinaniwalaan yung sinabi ng propeta. Ano nangyari sa hindi naniwala sa propeta? Pinausahan ng Diyos. Ngayon, ito yung matindi. Paano kaya tayo makakaligtas kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? Sino yung mula sa langit na nagsalita sa tao? Si Jesus. Itong mensaheng dala-dala ko po sa inyo ngayon, hindi akin to. At malinaw kung ano yung nakasulat, yung sinashare ko sa inyo. Ito po yung salita ni Jesus. Ito yung nakakatakot. Sa lumang tipan, yung mga hindi naniwala sa propeta, pinarusahan, pinatay. How much more kung yung salita ni Jesus, kung hanggang ngayon, hindi mo paniniwalaan at yayakapin mo yung kinagisnan mo na tao lang naman na nag-imbento. Ayaw mo maggupit ng kuko. Takot ka sa pusang kulay itim pag dumaan sa'yo. Nag-iikot ka ng pinggan pagka may aalis. Kanino galing ba yon? Minsan mas naniniwala tayo dun. Delikado po yan. Yung salita po ng Diyos, kung ano yung sinabi, panindigan mo. Dahil yung lahat ng salita ng Diyos, ito ay may eternal na buhay. Amen? Kaya nga po, in summary, yung karangalan ng ating Panginoon, ipinakita sa atin yung response ng mga tao. Tandaan natin, glory of Christ demands public confession so that heart may not be blinded and hardened. Maluwalhati ba ang Panginoong Yesus? Taglay ba niya yung kaluwalhatian ng Diyos? Kung naunawaan natin yon, yung faith natin, huwag nating itago. Amen? Kasi pag tinago mo, anong epekto? Titigas ang puso mo. Kaya nga po yung mga alagad noon, yes, mayroong secret disciples, pero bandang huli, nagladlad sila. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, magladlad ka na. Huwag mo itago sa business transaction mo, sa mga kausap mo. Pag sinayo, punta ka ng Sunday, hindi pwede, Christian ako eh. O inom ka ng alak, hindi, ayoko sirain yung katawan ko. Gusto ko i-preserve yung katawan ko para kay Lord. Christian ako eh. Hello? Kaya mo ba sabihin yun o nahihiya ka? Tandaan mo kung kinahihiya mo si Lord pag dumating siya, ikakahiya ka rin niya. Saan ka pupulutin? Nakakatakot po yung ganyan na kinahihiya natin ng Panginoon. Publicly, let us confess. Puspos ng kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. At yung kaluwalhatian niya ay nagpapakita at nagpapakilala na siya ay Diyos. Hindi siya tao. O hindi siya tao lang. Taglay niya yung kaningningan ng Diyos. Ministry of the Christ, ito po yung revelation of the Messiah's words. Words of Christ demands believing so that heart may not remain in darkness. Narinig mo ba yung salita ni Jesus?
Etong pag-aaral natin ngayon, nakikita mo ba na ito'y salita ni Jesus? Believe. Kasi pag hindi ka na sumampalataya, mananatili ka sa kadiliman. At nakakatakot yan. Kaya nga sa application, let us avoid unbelief to Christ's glory so that our hearts may not be hardened. Let us warn the unbelievers. Paalalahanan natin yung mga ayaw sumampalataya. Delikado, nakamamatay yung hindi nila pagsampalataya o pagkilala kay Jesus kung sino siya. Walang ibang magbibigay ng warning sa kanila sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, sa kaibigan mo. Walang ibang magbibigay ng warning kundi ikaw na nakapakinig ngayon. Nawa, samahan tayo ng Panginoon. Amen? Sa ministry of Christ, let us respond in faith to Christ's revelation of Himself to be enlightened. Kung sumampalataya ka sa Panginoon, alam niyo po, magpapatuloy yan. Makikilala mo ang Panginoon at magpapakilala ang Panginoon ng lubusan sa iyo. At napakasarap na pangyayari yan, yung nakikilala mo ang iyong Panginoon. Amen? Ako lang po nung nanligaw puro ganun Habang nakikilala ko yung gusto kong maging asawa, ang saya ko Mas kinahamakin ko ang LRT at baha, masundo ko lang siya. Makita ko lang siya. Masaya ako Bakit? Kasi kasiyahan kong makilala yung totoo, yung nagmamahal sa akin. At ganun po si Jesus. Kung mayroong totoong nagmamahal sa atin, si Lord yun. At kung magpapakilala siya sa atin, that is the best thing that could ever happen to us. Kaya po yung mga nililigawan, nagpapaligaw kayo para magkakilala kayo. Sabi ko nga po nung couples night, hindi kayo nagliligawan para mag-amuyan. Kasi iba, di ba? Nagliligawan kayo para magkakilala kayo ng lubusan. At kung totoo yung pagmamahal mo, habang nakikilala mo siya, masarap sa pakiramdam. Amen? Lalo kang nai-inlove. Ganun din ang ating Panginoon. Yung pananampalataya natin, nagpapakilala ang Lord. At ito pong pagpapakilala at love relationship, this is worship. So let us worship as believers. Isang salita sa worship, pagsamba, ito po yung love life. Pagka-worship. Hindi pilitan yan. Kusa mo yung ginagawa dahil nagmamahal ka. Bilang mananampalataya, let us get in love sa ating Panginoon. Kaya nga po sa challenge. So kung yung mga anghel at even si Isaiah, talaga naman nagkaroon sila ng reverential fear, ikaw ngayon. How will you give warning to unbelievers na ayaw kumilala sa Panginoon? Hayaan mo lang ba sila na hindi nila kinikilala ang Panginoon? Hahayaan mo ba sila sa kalagayan nila na walang respeto sa Diyos? Bagamat alam mo na totoo ang Diyos, kumikilos ang Diyos, buhay ang Diyos. Hahayaan mo ba yung anak mo na ganyan ang kalagayan? Kaibigan mo, sinasabi mo kaibigan mo siya pero hindi mo pinapaalam sa kanya. Hindi mo siya binibigyan ng babala sa kapahamakan ng pagtanggi niya sa Panginoon. Si Jesus po, malinaw siya ang liwanag, siya ang tagapagligtas, taglay niya yung buhay. Yung salita niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Paano mo ito ibabahagi sa iba? At paano ito makaka-apekto sa buhay mo ngayon? Mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus po, taglay niya yung kaluwalhatian bilang anak ng Diyos. Siya ay Diyos. At hindi ka dapat magdalawang isip doon dahil totoo yun. At siya bilang ating Diyos, lumapit po tayo ng may pagsamba. At huwag na tayo magdalawang isip.
dahil totoo ang ating Panginoon. Amen. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Nagkakantahan po tayo bago matapos yung preaching para po magkaroon tayo ng pagmumuni-muni sa sarili. Tingnan natin, Lord, ito po pala ako. Hayaan po natin kausapin tayo ng Panginoon at kausapin natin si Lord. Yung mga narinig natin, paano ka tutugon ngayon? Habang umaawit yung kapatid natin. Kung yung awit na to, gusto mo rin sabihin kay Lord, pwede ka sumabay sa awitin. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas.
salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Lahat ay nasa iyo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salamat, Panginoon, dahil nagsalita po kayo. At ang iyong mga salita ay ipinahayag mo sa mga propeta at apostol. At sila naman ay kinasihan mo upang isulat ang mga salita mo na nais mong manatili at mapakinggan namin. At ang salita mo ay naisalin sa mga wika na pwedeng maunawaan naming mga pangkaraniwang tao. Salamat, Panginoon, dahil ang mga salita mo ay tunay nga na taglay ang buhay, taglay ang katotohanan, at ang natatanging daan patungo sa kaliwanagan sa Ama. Salamat po, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Alam naming wala pang nakakita sa iyo maliban sa iyong anak. At ang anak mo ay nakisalamuha sa sangkatauhan. Siya'y puspos ng biyaya at katotohanan. Panginoon, salamat. At hanggang sa panahon namin ngayon, napapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. At alam namin, narito ka. Dahil sinugo mo ang banal na Espiritu. Ikaw na aming Diyos ay kasama namin. Sapagkat ang ikatlong persona mo ay nakikisalamuha sa amin upang liwanagan kami sa mga katotohanan na ipinasabi mo at naisulat. Panginoon, kung sino man sa amin ang naging matigas ang puso at nananatili sa kadiliman, Panginoon, habang nabubuhay pa siya, nawa kaawaan mo siya upang makita niya ang mga bagay tungkol sa iyo. Maunawaan niya ang mga bagay na mahalaga at may kinalaman sa walang hanggan. Panginoon, ang mundong ito, pwede kaming bigyan ng mga material at pisikal na mga bagay na pwede rin namang magpasaya. Ngunit alam namin na lahat ng kasiyahan na ibinibigay ng mundong ito ay pansamantala.
Panginoon, tulungan mo po kami na huwag kaming maakit sa mga pansamantalang kaligayahan na bigay ng mundong ito. Bagkus makita namin ang mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Dahil ang kaluluwa namin ay walang hanggan. At ang tutugon sa uhaw ng aming kaluluwa ay ang salita mo na walang hanggan ang pakinabang. Panginoon, salamat dahil ikaw ay kapiling namin sa paaming pagtitipon. Salamat sa kaliwanagan, salamat sa kaligtasan, salamat sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, kung mayroon mang conviction of sin, Lord, let there be repentance. At kung mayroon mang pagpapatibay na yung ginagawa namin ay kalugod-lugod sa iyo, Lord, nawa patuloy pa kaming lumago sa mga katotohanan ito. Father God, tulungan mo kaming mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Bigyan mo kami ng kakayanan na sumunod sa iyong kalooban. Batid namin na kung wala ka, wala kami magagawa. Kung hindi kami sasampalataya sa iyo, wala kami magagawa. But this day, Lord, nais naming ipahayag that we believe in you. We put our trust and confidence to you alone. You are our Lord. You are our Savior. You are the light of this world. Mga kapatid, bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay sa lugar na to, nais ko pong ipahayag ang pagpapala ng Panginoon. Ang bawat isa ay pinagpala na sa pakikinig ng kanyang salita, sa pananalangin natin, at sa inyong pagkakaloob sa gawain ng Panginoon at pagpapagamit sa nais gawin ng Panginoon. You are already blessed. But before you depart sa lugar na to, bago tayo pansamantala mag-iwahiwalay, patuloy kong sinasamo ang ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you, and may the gracious hand of God be upon you. Through the fellowship of His Spirit, as you abide in His Word, dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Yesus sa krus, nawa ang patuloy na biyaya, pag-iingat at pagpapala ay mawanasan ng bawat isa, maging yung mga nasa online natin. And this is in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody who believes says Amen. Blessed day to each and everyone. Sabihin niyo po sa katabi niyo, congratulations. Bakit may Gospel Coalition Church? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Gusto niyo po ba ng pagbabago sa paligid? Bukod sa babaguhin ka ni Lord, meron tayong gagawin. Ito yung simplified na mission natin. Sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo po nga po sa katabi niyo, Sharing Christ, changing lives. Totoo yun. Si Christ ang magbabago. Amen? I-share natin. Again, a round of applause para sa Panginoon. A blessed day. So, next week po, mag-invite pa tayo ng mga kasama natin sa panambahan.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.